Magandang gabi po. Ito tayo, pag-usapan natin, mawala man ang baha, nawawala rin si Saldico, nawawala rin si Sara Diskaya, pati kotse niya. Tulungan niyo ko hanapin natin, may reward. Okay, ito po ang problema ngayon ng bayan. Kasi bakit? Pag nawawala sila, kanino mo hanapin yung pera? Sa kanila, sila ang tinakbo din nila ang pera. So kung tinakbo nila ang pera, paano mababawi ang pera ngayon? Itong si Sara Diskaya, nagyabang to nung in-interview pa siya ni Julius Babaw. Nagyabang na mahigit 40 ang kanyang sasakyan. So kung mahigit 40 sa kanyang sasakyan, puro ba mamahaling sakyan? Merong mga Rolls Royce, may Cadillac, may Bentley. Yung mga binabanggit ko po, may mga mamahaling mga kotse. Tapos ito naman, binabanggit ko yung dalawang ito kasi kung ako tanongin mo, sa ngayon po, sila yung lumalabas na pinakamarami na nakuha na kontrata kung base sa naipanalo nila ayon sa nakalista sa ating talaan. Pwede mong tawagin the king and queen of floods, itong dalawang ito. Si Saldico ay congressman. At the same time, contractor. Alam mo po, dapat malaman sana ng ating mga kababayan na mayroong tinatawag na Section 95, Omnibus Election Code, or Batas Pambansa 881 na nagsasabi sa mga eleksyon, bawal magbigay ng donation ang kahit sino mang kontraktor sa isang kandidato. So ngayon, kung pag binabawal ng batas ang pagbibigay ng campaign funds o pangkampanya na pera, papunta sa isang kandidato basta yung magbibigay ay contract, ano ang rason sa likod nito? Anong katalinuhan ang meron sa likod nito? Ang katalinuhan po ay simple lang. Makikita nyo kagad, hindi nyo kailangan maging matalino para malalaman ninyo. Sapagkat po, pag ikaw ay nasa pwesto na, yung mga kontraktor ay may negosyo sa gobyerno. Alam ng gumawa ng batas na ang lahat po ng mga kontraktor para makaroon ng kontrata ay nagbibigay ng regalo sa mga politiko na mga nagdidesisyon na magbibigay ng kontrata. Paborito nilang isponsoran yan ay yung mga tumatakbong pagka-senador, tumatakbong pagka-congressman. Bihira lang ang tumutulong sa tumatakbong pagka-mayor o pagka-gobernador kasi kukunti lang ang proyekto nila. Ang proyekto kasi ng gobernador at saka proyekto ng mayor, malimit po ay nakabase po sa pundo na kikitain ng lalawigan o di kaya bayan o di kaya lungsod. At kung pag-uusapan natin kita ng isang bayan, ay malit lamang yan. Ang bilyonis na kita, pag pinag-usapan natin po yung mga lungsod, kunti lang, Davao City, Cebu City, Cagayan de Oro City, Butuan City, yung mga Metro Manila cities, yan, ang pinakamalaki dito, Quezon City, pinakamalaking kinita. Tapos Makati City, tapos Taguig kasi dahil sa BGC. Ang laki ng kinikita nila sa income. So, ibig sabihin, kung mayor ka lang, dito sa Metro Manila, limitado lang ang pagkakitaan mo. Kung ikaw talaga ay kumikita, okay, kayo kontraktor na kumikita sa mga kontrata sa city. Pero pag kontrata sa mga DPWH, pang-national, pang-kalahatan, yun, kikita ka na malaki kasi po. Sa ngayon, sa panahon ni Bongbong, bumuhos ang paggamit ng husto ng programa na kontrata na patungkol sa flood control. Maya Pabengi, Conrado Alipino, kay Pastor Rodi Rabi, magandang gabi. Kay Diyos sa buhatan niya ng mga contractor, kaya mahirap makapasok kapag newcomer ka.
O todo po yan. Tapos si Juan Paulo Obrad sa Alcozans, si Juan Paulo, let's be friends. So ngayon, ipagpatuloy natin. Walang duda na itong dalawang ito ang isang pinakamayaman sa pagdating sa kontrata kung magkano kinita. Pero wala ring duda na ang mga proyekto karamihan sa kanila ay kung hindi guni-guni ay substandard. Dalawang klase lang. Nagugat po ang problemang ito kay Saldico. Sa lahat ng mga kontraktor kay Saldico po nagugat ito. Bakit ko naman nasabi kay Saldico? Unfair naman ata si Tirador. Bakit si Saldico sinisisi? Kasi po si Saldico noong 2025 ay siya po yung chairman ng Committee on Appropriations. Ang chairman po ng Committee on Appropriations kung tawagin, siya nagdedesisyon, siya nagdedesisyon kung ano ang bawat budget. Kung yung budget pa ni Bongbong Marcos na pinadala ng presidente ay yun na ba lahat o may isisigit pa, may tatanggalin. Ganun po yun ang nangyari. So dahil siya po ang Committee on Appropriations Chairman, ang dami-daming flood control projects pinasok niya sa 2025. At by the way pala, nauso itong flood control project sa panahon ni Bongbong Marcos. Sa panahon ni Gloria, kukunti lang ang flood control projects. Sa panahon ni Noynoy, siguro mabuti na yung may 300 billion sa loob ng 6 na taon. Na kung sinabi mo 300 billion, nasa 50 billion na kada taon. Kasi 6 na taon ang serbisyo ng isang presidente. Pagdating naman kay Digong Duterte, ang unang project niya sa unang taon, 2017, ay nasa 50 plus billion. Ang kasunod na taon, 2018, mga 70 billion. 2019, going around that figure. 2020, going around that figure. Kahit na sabi natin na may COVID kasi ang lahat ng pondo ay binuhos mo na dun sa COVID. So 2020, 2021, ganun po nangyari. Tapos 2022 ay umabot sa 128 billion ang pondo ni Digong Duterte bago niya binitawan ang pagiging Pangulo at ginawad kay Bongbong Marcos noong June 2022. So ibig sabihin, mula noong June 2022, June 30, ay kung ano ang budget ni Duterte ay iyan na lang ang budget na hindi pwede po dagtungan ni Bongbong Marcos. So, noong 2017, 2022, 2023, na si Bongbong Marcos ng presidente, yung main flood management program na project, 248 billion. Hindi pa kasama yung mga nakabaon. So, bumarat na sila, marami na mga project flood controls. Pagkatapos ng 2023, yung project ginawa 245 billion sa main flood management program nila. Hindi pa nakasama yung mga baon. Yung 2024, ganun din po. Nasa 250 billion. At ngayon, 2025, 248 billion. Kasi binawasan na yung 288 billion, binawasan na pinatong ni Saldico. Si Saldico po lahat na nag-design nun. Ngayon, bakit siya maraming nilagay na flood control projects? Kasi po, may sindikato na silang dalawa ni Martin Romualdez. Ang sindikato sistema, marami po silang kausap na mga kontraktor. O ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo. Pinaparte-parte na yan. Pero yung mga kontraktor dyan, maraming kontraktor dyan, ginagamit nila na yung tinatawag na bagman. Tagadala ng bag na may pera. Bakit na tinatawag ng bagman? Yun to yung mga tao na gagamitin nila, may lisensya sa kontrat pagka-kontraktor, pero
payag gamitin ang pangalan nila na walang proyekto. Pipirmahan lang na natapos na at babayaran. Marami yun. Kaya nga, ang napunta, estimate nila sa napunta sa guni-guni o sa mga ghost ng mga project na hindi natapos, umabot po ng 150 billion sa ballpark figure. Ang laki-laki ng 150 billion. Kasama na dyan po kay Wawaw Builders. Yung kay Wawaw Builders dun sa Bulacan, tsaka yung kay Sims SYMS na pangalan ng contractor. Kasama na rin dyan yung sa Baliwag City, Bulacan, na kung saan wala talaga. Lahat po dito, dami-dami na mga na programa doon na walang tinayo. Nakasingil na. Kagaya yung kay Wawaw Builders. Alakalain mo, nakakolekta na siya, pinirmahan, inamin naman ni Engineer Henry Alcantara na pinirmahan niya ang pagbayad ng halos 100 million ibinayad kay Wawa Builders. Pero pinakita ni Jinggoy yung litrato ng lugar kung saan ang project sana nakatayo ay puro tubig, walang makikita na programa. So that's how it is. Balahura na po lahat na nangyari. So ngayon, pag tinignan natin, dahil si Saldico ang arkitekto ng lahat na ito, siya ang dapat ang hanapin. Kaya naalala nyo, nakita ninyo na si Toby Chanko may hawak na USB. Ebidensya yun ng video. Hinihingi niya sa investigation body ng House of Representatives na ipatugtugin ng kanyang USB para makita ebidensya yun laban kay Saldico. Hinaharangan ng kapwa ng mga congressman kasi kapwa din nila congressman si Saldico. Ganun po yan. Pero kung ako naman tanongin mo, yan po ay sekretong utos ni Romualdez na bigyan ng protection si Saldico. Kaya ano ang ginawa ni Saldico? So, kaya ito po siya. Tulungan niyo ako sa paghahanap kung saan siya. Pag makita niyo siya, sabihin niyo sa akin. Bibigyan ko kayo ng premyo. So si Saldico po ay itong record niya. Noong July 28, unang araw ng pagsesyon ng Kongreso, nagpakita siya sa attendance siya, wala siyang sinabi doon, not available siya. At hindi siya bumoto kung sino ang gagawing speaker. Yan ang unang araw ng sesyon ng 20th Congress na tinatawag. July 29, pangalawang araw, absent naman siya. Pero nagpadala siya ng notice na hindi siya magre-report sa kanyang opisina. July 30, ganun din. Hindi rin siya magre-report. August 4, nagpadala siya ng absent without notice. Absent siya, pero without notice. 5, without notice din, absent siya. August 6, without notice din. Tapos August 12, despite the long absence, in-excuse siya. August 13, excuse. August 20, 18, excuse. August 19, excuse. August 20, excuse. August 26, excuse. August 27, excuse. So wala pa hanggang ngayon na nag-usap tayo, ay hindi pa nagpapakita si Saldico sa House of Representatives. Siya ba ay tumakbo na? Yan ang mga kwento ng lahat ay tumakbo na si Saldico. At saka nalaman din sa mga may nasabi na maraming ang mga sasakyan naman ni Saldico na mga mamahalin ay doon nakaparada sa BGC, sa kondo sa parking space. Yung mga nakaparada doon ay Mercedes Maybach, S580, na ang presyo ay 11.6 million pesos. Tapos may 2025 Cadillac Escalade siya. At ang presyo ay 5.3 million. Tapos, marami pa siyang iba. Ang co-founder niya sa SunWest ay ang kanyang kapatid na congressman din dati, si Christopher Quito Co. Na siya ngayon ang may hawak na isang kumpanya na kanyang itinayo na pangalan ay Hightone. So, ibig sabihin,
May sitwasyon tayo na dalawang kumpanya hinahawakan ni Christopher Co. Kasi congressman ni si Saldico, hinawakan niya rin ang SunWest. Lahat sila ang tawag sa kanila super contractors sa Bicol region. So yan ang katayuan ng ngayon, hinahanap na sa Kongreso, nag-motion, tatandaan nyo, nag-motion pa si Toby Chanco na ipatawag si Saldico para tanungin na marami, hindi siya sumipot. Bakit hindi siya sumipot? Isa lang naman ang sagot yan. Ordinaryo lang yan. Kahit sino mga bata nakaintindi. Kapag hindi ka nagsasalita, natatakot ka yung salita mo ay gagamitin laban sa iyo. Kung hindi siya napapakita, natatakot siya kung makikita siya ay mayayari siya ngayon. Si Saldico yan. Hindi lang siya kay basta kontraktor, naging congressman pa siya. At nung naging congressman siya, siya pa ang naglagay ng lahat ng program sa buong Pilipinas, ng flood control na projects. So ngayon may tanong po ako na iiwan sa inyo, mga subscribers ko, mga followers ko. Sa Section 95 po ng Omnibus Election Code, Batas Pambansa 881, nagsasabi, bawal po ang sino mang kontraktor na magbigay ng pera para sa kaninong kandidato. Sinabi ko kanina, ang katwiran dyan sa likod niyan ay para hindi papasok ang mga kontraktor na korap at pipistihin yung mga politiko na nanalo sa pamamagitan ng kanilang tulong na pera. Yun ang katalinuhan sa likod na yan. Ngayon, kung bawal pala ang kontraktor magbigay ng tulong pang kampanya, ano naman ang tingin mo sa kontraktor na siya mismo nangangampanya? Na siya mismo congressman? Pwede ba yun? May kasabihan po sa batas. Prinsipyo ito ng batas. Hindi naman ito batas. But this is the principle that we always rely on if we cannot find any other law to supply our argument. If the doing it directly is prohibited, then the doing of the same indirectly is also prohibited. Kung bawal ang pagbigay ng pera sa politiko na tumatakbo pag ikaw ay kontraktor, mas bawal din kung ikaw ay kontraktor, tumatakbo ka na politiko at bibigyan mo sarili mo ng pera para pang kampanya. Eh di ba, hindi mo pwede sabihin katwiran na pera ko naman yun. Tumatawag yung pamangkin ko, humingi ng pera. So, ngayon, pag-usapan natin mahigit na isang buwan, magdadalawang buwan na ngayon si Rizaldico na hindi sumisipot. Paano na ngayon ang pwesto niya sa bilang congressman ng Ako Bicol Party List? Ay, Ako Bicol Party List pala. Tinatawag ko lang na Ako Bicol kasi binubukulan tayo lahat eh. O ito naman, pag-usapan naman natin si Diskaya. Nawawala rin si Diskaya. Nawawala siya, pati mga kotse niya nawawala rin. Ibang klase to. Nagmamaniho ng kotse sabay-sabay. Hindi natin alam kung paano. Kung ipasubasta mo, walang bibili ito kagad-agad kasi ang mamahal eh. O ito, si Diskaya, nakasulat pala sa talaan ng Land Transportation Office, 80 ang sasakyan. Hindi 28. Pero nang interview kay Julius Babaw, sinabi niya na 40 sasakyan niya. Pero nang in-interview o tinanong siya ni Jingo Estrada, sabi niya 28 lang. Pero sa record ni Jingo Estrada, sa nakuha niya sa Land Transportation Office, 80 ang nakapangalan sa mga Diskaya. Sabagay, pwede rin mangyari na may binenta sila pero hindi na nailipat ang pangalan. Pwede rin mangyari ganun. But then, that is next to impossible. Ano ngayon ang mga sasakyan? Ito isa-share natin. Kumuha kayo ng ballpen at papel. Ilista niyo. Number 1, Rolls-Royce, Cullinan Black, 2023.
Ang presyo niya sa ngayon, nasa 42 million yan. Dalawang Rolls Royce meron siya. Ang isa pa, yung mahal din, Bentley Bentayga Blue. Model 2022. 20 million. Tapos GMC Yukon Denali White 2022 model. 11 million ang isa. GMC Yukon Denali Black 2022, 11 million din ang presyo. Tapos Cadillac Escalade Black 2021, 11 million din ang presyo. Mercedes-Benz AMG Wagon G63 Black 2022, 20 million ang halaga. Range Rover Evoque Red 2022, 5 million ang halaga. Tapos meron pa siya na hindi binanggit doon sa hearing. Lincoln Navigator na puti 2024. Lincoln Navigator na black 2024. Toyota Sequoia na pula 2024. Toyota Sequoia na orange. Bihira lang sasakyan na orange, di ba? 2023. Tapos Toyota Tundra Pickup Red 2022. Toyota Hilux Conquest Pickup Bronze Metallic 2023. Tapos Jeep Gladiator Overload Pickup Green 2023. Tapos Jeep Grand Wagoner Red 2023. Ito ang mga sasakyan naman na nakarehistro sa kanyang mister na si Pacifico Curly Discaya. Mercedes-Benz 5 Class Luxury Van Grade 2017. Mercedes-Benz GLA 250D Luxury SUV Blue 2018. Jaguar F Pace Luxury SUV Black 2018. Dodge Ram 1500 Rebel Full-Size Pickup Silver 2022. Maserati Levante Modena Luxury SUV Dark Gray 2022. Porsche Cayenne V6 SUV Gray 2022. Toyota Land Cruiser 200 SUV White 2017. Tapos ito naman mga regular car na ginagamit nila. Isuzu Altera Black 2014. Isuzu D-Max Blue 2015. Tapos Chevrolet Trailblazer Blue 2014. Mitsubishi Adventure Red 2003. Isuzu NPR Dump Truck 2017. Isuzu NPR Dump Truck 2017. NPR Dump Truck ulit 2017. Tapos may motorcycles na pag-ari naman pamilya. Ano ito? Mitsubishi Daan Hari. So, ngayon ko lang nakita na rin itong motor na to. Mitsubishi Daan Hari Red 2013. Kawasaki Rouser Black 2022. Honda XR 125 Red 2014. Ito naman ang St. Gerard Construction kasi sa kanya rin yun. Nakapangalan sa St. Gerard. Land Rover Range Rover Autobiography Black 2019 mentioned by Sarah Discaya during the September 1 hearing. Worth 16 million po ito. Mercedes-Benz Sprinter Minibus Wild 2017 mentioned in Julius Babao's blog. Isuzu MU X SUV White 2021. Tapos Isuzu Mu X SUV Blue Yellow 2022. Hyundai County Minibus White 2019. Isuzu D-Max Double. Tapos Isuzu D-Max Double White din. Another Isuzu D-Max. Tatlong Isuzu D-Max niya. Ang una, model 2018, 2020, at saka 2021. Tapos Toyota Innova. Ito ang pinakamura niya sa akin, Innova. Tapos may mga heavy trucks equipment siya ito. Tingnan natin. Ilan ba ito? Sinotrack dump truck. Trailer.
Sa inutakdam-tak niya, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos i-track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, marami. Ganun lang karami. So, ngayon, ang hindi ko maisip, 421 ang kontrata ni Sara Diskaya. Tapos, ang kanyang mga truck, mga heavy equipment, ay wala pang 20. So, paano niya nagagawa ang 400 plus na kontrata? O yung sa Alpha and Omega, ito mga gamit niya. May Toyota Hilux, may Mitsubishi Fire Truck, tapos Toyota Hiace, BMW R1250 Black Metallic 2021, Kawasaki City 150 motorcycle. Tapos sa Great Pacific Builders niya, isang kumpanya niya. So pang ilang kumpanya niya, tinatago niya eh. Mga kumpanya niya dito ay nakalagay St. Gerard. Hello. I'm on live. What do you want? Can I get some money for some dinner? Okay, just text in the GCash number. Thank you po. Okay. I already did. May pamangkin, Amerikano, manghingi ng pang dinner. Pero pinag-usapan namin mga kotse. Dali lang. Magjijikas muna ako. Okay, dali lang ha. Padalan ko muna pangkain ang pamangkin ko. Okay. Papatay mo dito antena. Gusto ko siya makita ka mo. Sige. Oo. O ngayon, ang puntos ko lang dito, mayroon pa siyang Alpha and Omega ang mga gamit. Ang puntos ko lang dito, mas marami pang luxury car nila kaysa mga dapat ang gamit ng mga contractor, di ba? Bulldozer, grader, tapos payloader. Yun yung mga gamit sa mga heavy equipment eh. Natataka ko, wala. Tapos ang kontrata nila, I cannot imagine kung paano nila nasa-supervise na papatakbo ang kontrata na 421 projects. Hindi ko ma-imagine. Bakit po? Engineer po ako, nagkaroon ako ng kontrata. 2 kontrata ko lang, kanda ugag-ugag na ako, hindi ko na kaya patakbuhin. Kasi takbo ka rito, takbo doon. So, ganun, ang yun ang problema ko. Ibig sabihin, the limitations of a human being. You cannot perform sabay-sabay na kontrata. Tapos, lumabas sa mga engineers siya. Kulang din. Anong ibig sabihin ito? Isa lang pong ibig sabihin yan. Base din sa isang pangyayari sa construction niya sa Laman, Barangay Laman, sa Osamis City, na kung saan napakontrata dyan si dating Congressman Henry Sibilya Uwaminal. Ang ginamit ni Henry Sibilya Uwaminal na construction firm ay Alpha and Omega. Pero siya nagpapatayo. Ang ibig lamang sabihin po, para mangyari, na pwede mangyari yung sinasabi na marami siyang kontrata, tapos nag-isa lang siya, ay kung ibinenta niya through royalty at iba-ibang tao ang nagpapatayo. Yan lamang po ang pwede mangyari. So ngayon, ito pong sitwasyon yan. Kagaya kay Wawaw Builders, ganun din. Ganun din yan kay
SunWest, mahigit sila 100 na kontrata din siya. Kung paano yung pinapatakbo, ay simple lang po ang nakikita ko. Ang nakikita ko dyan ay binenta nila sa kada probinsya yung kontrata. Nasa pangalan lamang nila kontrata na kunwari sila yung may kontrata. Pero ang may kontrata na aktual, halimbawa, gagaya sa Pampanga, ang aktual na may kontrata ay si Aurelio Dong Gonzales. Yung mga congressman na kontraktor, ang ginamit nila na pangalan na kontrata sa pagbibiding ay yung mga lisensya ni Sara Diskaya, alinman sa siyam na niya korporasyon. Lisensya ni Elizaldico, SunWest, lisensya ng kapatid ni Saldico na si Elizaldico, na si Christopher Co na Highton. At marami pa yung mas matindi pang iba, si Wawaw. Wawaw, pag salitang Ilonggo, Wawaw, umiiyak, Wawaw Builders. Kalain mo ba? Nang sumagot sa, nakita niyo ba yun? Sumagot sa hearing, tinanong ni Joel Conwari Villanueva at tinanong din ni Jinggoy. Hindi masagot-sagot. Ang sagot niya, I invoke my right to self-incrimination. Ilang beses, dalawa sinabi. Tapos napuna ni Tito Soto. Mali naman ata yan. Ang gusto mo, you are invoking your right to self-incrimination. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, invoke mo right mo na pwede kang kasuhan. Nung nakalecture siya mula kay Tito Soto, ay nga pala, dapat invoke by right against self-incrimination. Karapatan mo na huwag mo akusahan sarili mo. O di ba? Hindi timang ka. Pwede kang umamin, pero hindi mo pwede kasuhan sarili mo. So, yan po siya. Ngayon, ang hindi ko lang mawari, paano magkaroon ng desisyon ng isang tao? May proyekto siya na 96,500,000. Tapos, wala man lamang kahit isang pako na nilagay. Tapos nakasingil pa. Kung ako yun, hindi ko gagawin. Pangalan ko lamang, kahit yan pangalan na lamang ko na sira-sira, ay ipagtanggol ko yun habang buhay. Kasi darating ang pagkakataon na wala ng taong gagalang sa akin. Tanging ang asahan ko lang nagagalang sa akin ay sarili ko. Pero sa kanya, pinayagan niya. O si Engineer Alexander Muhammad, pwede mo ba akong advisean bakit itong kontraktor na si Wawa Builders, pumayag siya na makakolekta, bayaran siya ng 96,500,000 ni isang pako walang nalagay. Paano mangyari? Hindi ko, sabi ng Ilocano, Jack Maawatan. Oh. Tapos, sabi ng mga Maranao, di ko katawan. Oh, sabi ng ilang ko, hindi ko kaintindi. Bakit ang isang tao ay papayag na pangalan niya gamitin, tapos ilalagay ang kontrata na tapos na nabayaran na siya? Sa totoo lang, correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam, papayag lamang ang isang tao na makakolekta na nakalagay pangalan mo. Ito kasi nagyari dyan. Kasi uso yung hiraman ng lisensya eh. Hiniram, halimbawa kasi sa District 1 yan na sa Bulacan. Sa District 1 na Bulacan, sakop niya sa Hagonoy yun. Ang congressman dyan ay si Congressman Danilo Domingo. Congressman Domingo, nasaan ka na? Hinahanap ka na. Huwag ka magtatago. Congressman Domingo, go. Hinahanap ka ni Joel Villanueva. Bakit? Kay Congressman Domingo napunta yung kontrata ni Wawaw Builders. Kinulikta ni Congressman Domingo, tapos ibinigay lang kakaunti kay Wawaw Builders paggamit sa pangalan niya. Akalain mo ba 96 million? Ganon-ganon na lang, pinirmahan na nabayaran, pinakita pang resibo, bayad. Ito naman si Engineer Henry Alcantara na siyang District Engineer ng District 1
ng Bulacan District Engineering Office, umamin na 2 beses o 3 beses sa isang linggo siya pumupunta sa casino. Maniwala ka ba dyan? 2 beses lang? Ako naniwala ako, 2 beses lang pumunta. Bakit? Isang beses siya punta, Lunes. Uwi siya, Merkules. Baka napunta niya, pahiga siya, palitan damit, Huwebes. Uwi siya, Sabado. Yan, 2 beses ang linggo. At siya yung tinutukoy ni Ping Lacson na nagpatalo 100 million sa casino. Yang pinatalo sa casino, yun yung siguro kay Wawa Builders ang galing yun. Tapos ganun din ang kanyang assistant district engineer na si Bryce Hernandez. Anong ginawa? Pumupunta rin pala daw sa casino pero isang beses lang daw pumunta. Maniwala ka ba doon? Isang beses lang pumunta? Ako naniwala ako. Bakit? Isang beses magpunta, isang buwan na yun. Hindi na umalis. Kaya 100 milyon ang naipatalo. Grabe naman kayo. Sabi naman ng mga walang-wala, sana all. Ay, nako. Patay tayo niyan. Kung gano'n lang lagi. So, ang problema nito ngayon, si Saldico nawawala. Si Sara Diskaya nawawala. Ang kutsi niya iba, nawawala na. Ang iba pang kontraktor, hindi ko lang banggitin, nawawala. Ang problema, nawawala na nga sila, yung mga project na ginawa nila, nawawala rin, hindi makita. So, saan ngayon tutungo ang investigasyon na ito? Kung ganon ang investigahan ay wala. How can you find something that is not seen? Masisira ang batas dito ng ebidensya. Sabi ng mga ordinaryong mga mamamayan, sa batas ng ebidensya ng ordinaryong mamamayan, to see is to believe. Sir, asa na hindi ko makita? So kung hindi mo makita, then you have no right to say that Saldico, Sara Diskaya, and everybody else ay nagnakaw kasi hindi mo nakita eh. Tanongin, ba't nakita mo ba? Oh. May isa pang matindi dito na lugi talagang bayan natin. Sa mga magnanakaw, simple lang po gagawin nila. May tanong ako, pag nagpakamatay ang isa sa kanila, halimbawa, si Saldico nagpakamatay. Tanong, kung patay na siya, paano pa hahabulin ang pera sa kanya? Patay na siya. Sino pa kakasuhan mo? Kahit anong galing mong abogado, manigas ka. You cannot prove something which is not found. Di ba, Judge? Judge Amil Muti? Oh. Kung si Sara, nawawala. You cannot also prove that she stole something if you cannot see her. It is just like saying and recalling when I watched jury trial, yung abogado ni Ann kasi, nanay, kinasuhan ng kanyang tatay at nanay sa pagpatay sa kanyang sariling anak na nilunod daw niya sa swimming pool. Biro mo, nanay, tatay mo, kumaso sa iyo. Ang kaso sa iyo, yung apo nila, pinatay mo sa swimming pool, nilunod mo. What the heck? Sino bang nanay magpatay ng kanyang anak? Pero nanalo siya sa kaso. Anong sabi ng kanyang abogado na jury trial kasi doon eh. Hindi kagaya dito. Nabigyan na ng pera si judge. Wala na, tapos ng laban. Nabigyan lang si judge ng pera. Oh, you're not allowed to enter the case because the case is already decided. And it is already terminated. Pero paano naman yan? Yung mga i-demolish mo. Walang due process. Bigla mo lang pinasok na acting under the defendants and yet you do not have evidence to show that they really acted under the defendants. So sinabi niyang abogado niya, ni Ann kasi, panalo siya, sabi niya, ladies and gentlemen of the jury, kasi 12 juries yan, 12 members ng jury, mga jurors ang tawag, ang nanonood ng trial.
sa bawat presenta ng ebidensya. Ganun po yun. Kaya yan po ang gusto ko na ipapatupad sana sa Pilipinas na panahon na natanggalin na natin ang ating mga huwis sa ating mga korte kahit dahil sila ay kahit honest man sila sa umpisa, hindi sila magiging honest kailanman. Wala pong forever, mga kaibigan ko. So, sa isang beses lang sa buhay niya, kaya natatawa ako kahapon nung nakita ko si Boying Rimulya. Tinanong siya, bakit mo gusto mag-ombudsman? Kasi sinabi niya, sa loob ng 34 years na nagkwa siya, ay in all honesty, lahat nilalabanan niya. Ay, utot mo, Boying. You cannot even prosecute your own son who was caught red-handed by PDEA agents who delivered the hashish to him. Ginawan mo paraan. Saan ka makakita? Ikaw ang chief ng lahat ng piskal. Tapos ang anak mo, nililitis ng piskal? Ano yan? Dapat nag-resign ka. There is no such thing as forever naman eh. Anyway, both ways naman yan eh. Hindi naman kayo mabubuhay ng 100 eh. Yan lang ang aking comfort. So kung magpakamatay ang nagnanakaw, kagaya sa example ni, nangyari na yan. Naalala nyo yung kinakaso na maraming ninakaw, ang kinasuhan ni Trillanes, si Angelo Reyes. Pumunta siya sa puntod ng kanyang nanay doon sa Loyola Memorial Park sa Marikina. At sa itaas ng puntod ng kanyang ina, binaril niya ang kanyang sarili. Kung bakit niya ginawa yon, bilyon-bilyon din po ang ninakaw niya na sinasabi. I am not blackening the memory of the dead in the name of Angelo Reyes. I am only telling what is the truth. And it is up to you to make an opinion whether his soul or his name or whatever that he still has when he died. What's blackened? Wala po. Diba, sinabi mo, paninirang puri. When I said something that destroyed something else, honor and dignity, but if that something else that I said is true, then there was no intention for me to destroy the name or honor or reputation of that other person. It only happened in the course of time, logical, that just because I am only telling the truth, I cannot squeeze the facts in order to make him happy. Pangit naman, gawin mo naman, yun na nga lang, patay na lang siya, dito na nga lang tayo makabawi eh. May 5 ba tayo nabawi mula kay Angelo Reyes? Wala. Kaya si Sara Diskaya, kung mamatay, wala tayo makukuha. O kung mamamatay si Romualdez, may makukuha pa ba kayo? Wala. O, ito na, huwag na tayo lumayo. Si Marcos Sr. namatay, hindi nyo makuha hanggang ngayon. Guni-guni na lamang kung saan yung 203 billion na state taxes. Yan po ang masakit sa nakatotohanan. Many people, many men, are even going to the extent of faking their own death. Kunwari, patay sila. Case number 1, si Amin Buratog na nasentensyahan sa pagiging hari ng Siabo Tianggi sa Pasig. Binayaran niya si Bantag 300 million. Ipalabas sa panahon ng COVID na na-COVID siya. Si JB Sebastian, pinalabas na patay. Pero ang katotohanan, may narinig yung kaibigan ko na kapitbahay ni JB Sebastian sa Tondo. Andun na sa Amerika si JB. Nagbayad siya ng 100 million kay Bantag. So that explains also the reason kung bakit lahat ng lupa dyan sa Barangay Mabiga, Hermosa Bataan, ay nabili niya. At meron din siyang yati. Marami siyang lupa sa Baguio, nandun sa Cordillera. Marami po siyang lupa. Nang pumasok siya, pagiging Bureau of Correction, nakatsinilas lang yan. Ang tawag sa kanya ni Percy Lapid, Cinderella, na nakaupo sa DOJ, hindi sa tasa. So,
Yun po ang nangyari. Ang danger ko dito, nawawala sila ngayon. Sana hindi sila magpakamatay. That's it. So, ano tayo? Agree naman ako sa iyo, Squishy, na gawa-gawa lang yung kaso ng Dilima. Kawawa naman yung matanda. Si Maynard Salvio, si Ferdinand Idrelin Marcos ang dahilan kaya nagkaganito ang Pilipinas. Ilang ulit ko na sinasabi yan. Si Alexander Muhammad, mabuhay ka, attorney, Dr. Engineer Toto. Si Alexander Muhammad po ay engineer. Siya po isang Maranao. Siya ay roommate ko ng 3 taon sa Mindanao State University Marawi. Pareho kami nag-aaral doon. Kaya kuminsan, pag summer time, wala kaming allowance bilang scholar. So, ginagawa namin, kanin. Pero magkano pang presyo ng kilo ng kanin noon? 1983, 84. Hindi kami makabili-bili ng ulam. Kanin lang. Tapos ang ulam namin, yung tinatawag na sa kanila, palapa. Gagawa lang kami palapa, yung kinudkod ng niyog. Tapos lagyan ng mga sili para siyang ginamos na tawag sa Ilonggo. Yan ang kinakain ng mga pobreng Maranao. Na kinakain ko rin nung ako kasama ko sa mga roomies ko, mga Maranao. Isa na sa ngayong engineer. Si Squeezy, si Amel Motitalib, judge din ito. Si Amay Bisaya. Patay na kasi si Amay Bisaya eh. Naalala ko si Amay, barkada ko kasi. Sabi niya, Torny, tulungan mo ako. Bakit? Kasi tatakbo ako gobernador. Paano ko manalo? Di ba nanalo ko? Ganito ang aking plataforma. Paano? Una, ako po si Obamay Bisaya. Ang Obamay kasi sikat na si Obamay. Si Obamay siya. Tapos, anong proyekto mo? Pag ako mananalong gobernador dito sa lalawigan ng Bohol ay walang magugutom. Bakit? Paano mo gagawin yun? Simple lang. Huwag kang magnanakaw. Ang lahat ng pera kailangan. Kung may sweldo ko, papakain sa lahat na mahirap. Bisitahin ko kung saan-saan may sila. Ngayon, kung maubos yung pera, pakain ko sa inyo pati Chocolate Hills. Yan ang kampanya niya. So, si Squeezy, tapos si January 7-8, nakarang administrasyon, walang ginagawang FCP, may pera, pondo. Anyway, si Maynard Salvio, mas matindi kung sila ay pinagpapatay. Hindi, patindi naman yun, patayan blues naman yun. Hayaan mo silang pumatay sa sarili, kasuhan lang murder sa sarili nila. Amil Multitalib, best regards from MSU Marawi. Raha Sulaiman Hall. Sige, Judge. Thank you, Judge. Teachers Tipet TV. Tapos, Nonoy Tayeng, Eloisa May Sahol, Mena Salviejo, Squeezy, Teachers PTV, si Regine Ford, si Engineer Alexander Muhammad ulit, si Dodong Terodor, si Dark Leon, nawawaw na si Wawaw. Nawawala. Tapos si Okrek J, Ricardo Florito. Tapos sabi niya sa umpisa ng investigasyon, ang problema ko sa karanasan natin, umpisa lang investigasyon ito tapos magkalimutan na. Kaya ayaw ko mangyari ng investigasyon ay NBI, Ombudsman. Bakit? Lahat po ng investigasyon na mangyari, patago na lahat. Hindi na natin alam. Kaya mas gusto ko na kahit bias man ang congressman at saka mga senador, magtanungan naman doon eh. At least nakita na natin muna bago nilagay sa kamay ng ombudsman ang kaso. At least nakita na natin. Tapos si Roberto Filimon Indiapi, Carlito Trinidad, tapos si Jerry Diasis, si TV sa tinanggal bilang congressman. Okay, Eladio Socorro, John Liber Manalang, si John Dis Baptist. Dapat gumawa ng batas na once under investigation na Senate, Kongreso, pwede nang maglabas HDO. Dapat gumawa ng batas. Kaya lang gumagawa ng batas ay sila rin ang matatamaan ng SDO, kaya hindi na lang. Kagaya na gagawa ng batas na ibigyan ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng political dynasty, isa lang rin matatamaan, kaya walang ginawang batas na ganon. So, Diyos solution, mga 3 congressmen at 3 kontraktor. Yun nga, sabi mo, ang mapunta na sa the power of the barrel. Nasa US na daw si Curacom, si Squeezy, si Alexander Muhammad, si Mary Jane Acero.
Kumusta kayo dyan? Tapos mong Mang Huaning, 84, dapat gumawa ng batas na once under investigation sa Senate man o Kongreso, pwede nang ilagay sa HDO. Nabasa ko na yon. Squeezy, investigation ni PBBM sa likod, sa flood control. May control yung investigation nila. Diyos bawat sekretary na naupo, nandyan pa rin sila. Everlingaw, mahiya makamamatay ng tao, nananago na engineer, o siyempre mananago talaga sila. Diyos ito lang, Diskayag, Gonzales, mawala man sila. Naalala ko tuloy siya, mga Nepo baby, o tawag ko, Klepto baby, na si Claudine Ko, anak ni Christopher Ko. Nagyabang ng mga flex niya kung ano meron siya. May Christian Dior, may kung ano namang binibili niya. Tapos, pati yung pagsakay ba naman sa private plane, ni-record pa, pinlex pa. Tapos yung bago, yung mga bahay na ano pa, inikot yung bahay, nagbakon siya, nag-housing tour. Tapos Hilda Marquez, Diyos kay Sina Saldo at Vizcaya, mahirap na mabuwag. Jeble, Hermes Polioso, Rodi Rabi. Yan. Ang sinasabi ko lang, dapat magbago ng sistema kasi ang katotohanan ng buhay, ang mga nagnanakaw ay siya pa ring mananaig. Kakasolbo sila, kukuha sila ng abogado, ang ibabayad ng abogado ay kukunin din nila sa ninakaw nila. Pilya, Beth, Taipan. So, Romel Bengson. Okay, hanggang dyan lang. Tatalakay naman natin yung ibang klase. Maraming sistema kasi ng pagnanakaw. Sabi nga ng asin, may magnanakaw ng oras. Galing at pawis. Yan.